Anong oras darating mga magulang niyo? Ay, maya-maya lang nandito na yun. Pero lagi kasi ginagabi yung mga yun. Ganun ba? Di sige, tutuloy na lang ako. Hayaan mo na lang kapatid mong pahinga. Siguro hindi po kayo nakadiga, no? Hayaan mo na. Baka nabigla lang yung kapatid mo. Pakibigay na lang ito sa kanya. Ito. Ito pa. Sige, sige. Salamat, Jake, ha? Okay. Sige po, ingat po kayo. Mahal kong Rosalie, ako ay sumulat sa iyo sa dahilang nagtaka ako kung bakit hindi ako makatulog. Parang gusto kong makita muli ang mukha mo. Sana maniwala ka sapagkat totoo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag ka lang magagalit sa akin. Baka nabigla lang ako. Sumasa iyo, Amado. Yan baka mong amado na yan, Rosalie, ang humilot sa'yo, ha? Opo. Ay nako, huwag ka na nga makabalik-balik dyan. At baka may mali siya pa yung pahawak-hawak niyan sa'yo. Ikaw talaga? Napaka-malisyosa mo. Bakit ba nasabi yon? Nilalamas daw ang dibdib ng anak mo, no? Teka nga, saan ba ang karamdaman ng anak mo? Patibdib niya. Oh, kita mo na? Ano gusto mong mangyari ngayon? Hilutin sa paa ang anak mo? Ikaw talaga, no? Umiral na naman yung pagkapilosopo mo. Hoy, Evelyn, manghihilot yung tao. Mabuti nga, tumutulong eh. At isa pa, kilala ko yung si Amado. Magaling talagang hilot yan. Tay, pa-English-English pa nga, tay. Talaga? Oh, kita mo na. Huwag na wag ko yung madadagdag dito sa bahay, ha? Narito ng gamot na kailangan mo. Inihanda ko na. Sanay ako na may nagmamahal sa akin at nang iiwan. Sanay rin ako na sinasabihan ng nararamdaman, totoo man o hindi. Pati na umiyak at masaktan, sanay na rin ako. Pero hindi ako sanay na idinadaan sa sulat ang nararamdaman. Pasensya ka na. Salamat at naintindihan mo ako. Kamusta ng pakiramdam mo? Bumubuti naman yung pakiramdam ko. Ay, salamat sa Diyos. 2 beses pa pala ako babalik dito. Hindi ka na babalik dito. Ha? Ako na lang pupunta sa inyo. Sige, alis na ako. Pura kang piso na basa sa ulan nga naga. Hintay nang wala.